Sa video na to, pag-uusapan natin, titignan natin kung ano yung mga parts na kailangan natin para sa Coinbox na may auto shutdown module na Rustport module. External switch, power switch para sa ating PC. Saka gamit natin yung mga Allen 1222 saka universal coin slot. Kapag uusapan na rin natin kung ano yung saan sila paano i-connect ang bawat isa, saan yung wiring, saan takbo ng mga wire, saka ano yung plano natin para gumana naman to, saan to ilalagay, saan to i-connect mamaya, saka yung power supply natin dito, gamit sa PC natin na power supply sa PC natin. So, pag-usapan na natin konti overview lang para hindi tayo malito. Ang binili ko yung ganito, yung 1222 na timer, saka universal na coin slot. Yan. Tapos yung Rustport na auto timer, auto shutdown. Tapos may tayong switch para separate na yung switch natin, labas natin sa computer natin. Saka yung mga ibang wire. Yung mga konting additional wire pero hindi naman kailangan. So, pag-usapan muna natin yung kasamang wire ng mga tigisan ito kasi meron to eh. Yung Allen universal, may kasama siya ito. Para to sa dito sa likod yung may gray, yan. Yung iba kasi pinuputol lang to eh, hindi kailangan. Pero yung Allen 1222, may kasama na rin siyang wire na pwede i-connect dito. Yan. So, hindi mo na kailangan to. Pwede na to pang additional siguro kung pag mag-extend tayo ng power supply, yun sa power supply. Yan. So, ito naman yung mga kasama sa sa Allen 1222 na timer. Ito sa niya, para dito sa niya, ang tawag nito. Kalimutan ko na. Relay. Yan. So, ito, dalawa. Tapos meron din to. Yan. Tapos ito, power supply. Dito yan, power supply, Tapos, yung puti, ito. Okay, ito, kapares lang yan. Para dyan. Sa, sa 5 peso, sa 1 peso. Pero yung ginagamit yung 1 peso lang naman sa universal. Tapos, ito, magamit natin to mamaya. Kasi, ito, yung kasama ng Rustport, hindi siya pwede dito eh. Hindi siya papasok dyan. Dito sa pangalawa. Sa 5 peso. Hindi siya kasya. Ang gagawin ko mamaya, tatanggalin ko to, puputulin ko to, kasi kukunik ko na lang yan dyan. Yung black sa black, tsaka yung red sa yellow, ganyan. So, yan ay papasok dyan. Tapos, ito yung wire ng ng Rustport. Yan. May mga ilang set, nakaset na yan. Yung isa brown, saka black. Tapos dito ilalagay sa isang relay, number 1. Yan. Tapos yung yellow black naman, yun yung dito sa 5 peso, power supply. Ito power supply. Power supply niya. Ito yung papalitan natin mamaya, Tapos yung dalawang green naman sa power button. Yan. Okay? So, pwede namang interchange yan eh. Kasi switch lang naman. Ang mangyayari ngayon is, di ko maipapakita ngayon, Pero, basically, kukuha tayo ng bagong wire. Tapos, i-connect natin dito. Sabay ito, i-solder natin dito. Kaya ito, i-solder din natin, Tapos, lagyan natin ng, wire naman.
Kasi yung wire na lalabas dito, yung dalawa, papasok natin ngayon dun sa power switch ng PC natin. So tatanggalin natin yung dun sa motherboard, yung sa power switch doon. Tapos ipapalit natin yung unit natin. Ang mangyayari niyan, may binili din kasi akong ganito. Yung set na ganito, ano. Tapos tatanggalin mo, kukuha ka lang kasi female to eh. So balak ko, yung galing dito, na extension, mag-extend ako galing dito, dalawa, tig-isa sila, no? Iko-connect ko naman yun, yung ganun. Tapos, yun na yun ang ipapalit ko dun sa switch sa PC, sa motherboard niya. May label naman yun eh. Makikita mo. Switch, LED, ganun. SW. Yan. So, kumpleto na ba? Tama na ba? So, ito, basta ulit, yung mga kasamang wire niya, hindi ka na malilito. Akala ko malilito ako eh. Hindi na. Tapos yun sa coin slot, isang tabi lang natin. Kasi baka magamit pa. Kasi yung sa alan, kumpleto lang naman eh. Kumpleto na eh. Pwede na siya. Meron na siyang ganito eh. Para dun sa universal coin slot. Tapos isa relay, may dalawa tayo. No? Ang gagawin ko, yung isang relay, hindi ko sa monitor siya ilalagay. Hindi sa mouse at keyboard. Kasi yung monitor automatically, pwede mo naman sa Windows iset eh na pag walang walang gumagamit, namamatay siya, no. Pero ang malaga, hindi sila kakagalaw ng mouse at keyboard. So ito, kukunik ko to sa USB port, USB extension. No. Yung nilalagay sa USB port na may dalawa, tatlo, apat na ports din. So doon na natin i-connect. So iba naman yun, ibang video naman yun. So ngayon, ito lang muna, basic setup. Saka saan tatakbo to? Yung power supply dito. Yung power supply pala. Ayan. Power supply yan. Ang gagawin ko, sa PC na ako kukuha ng power supply. Dito, meron akong sample dito na PSU. Yan, hindi ko pa siya hindi ko lang siya, binili ko kasi ito dati sa lumang PC, hindi na magamit. So, sample ko lang muna siya. So, doon sa PSU, may para sa doon. Ito para sa video card to eh. Mga ganito. Ito para sa video card. No? Tapos ito yun sa motherboard. Yan. Yung iba ngayon, marami-rami na yung mga wires. Pero ang mahalaga, hanapin natin is yung para sa SATA hard drive. Yung ganito, parang series. Yung sa akin, dalawa eh. So, kuha lang ako na isa. Ang gagawin ko kasi, i-demo ko lang muna dito, sarili ko. Pero ang gagawin ko rin dun sa PC gumagana, is ganito, lalagyan ko ng wire dun sa may black at saka yellow. No? Yung yellow, yan yung may 12 volts. Tapos yung black, yan yung ground. So ginawa ko, pinasok ko lang yung wire, nilagyan ko ng solder, sinolder ko, papasok ko lang ganun. Wala kasi ako nung mail eh. Mas maganda yung may mail. Kasi pag may mail tayo, dito ko lang siya ipapasok. May mail pin. So ang gusto ko kasi modular siya. No? Pero kasi ganito lang tayo, wala tayong pang mail. Ang gagawin ko is ganito, pasok dyan, nakakonect na yan, Tapos ko lang, secure ko lang yan dyan. So lahat, yung PC ko,
may ano na, ganito. Tapos, ito yung ground. Ito yung black, bale. Tinali ko para may marker. Yung gagawin mamaya, katapos, ano lang siya. Kukunik ko lang siya dito. Ayan. Tapos, ito, lagay dyan. Ito power supply ng timer. So, diretso na. No? Yung power supply natin, diretso na sa, sa timer. Yun lang. Oh. Yun lang yan.